Kaligtasan rin sa mga hindi kasama sa simbahan. Paano nga bang kaligtasan rin sa mga hindi sumama sa mga simbahan ngayon? Dapat muna nating malaman ang ibig sabihin o dahilan ng sa hindi nakasama sa simbahan. Ang salitang simba ay galing sa samba o worship. Ito ay hindi ritual na gawaing tulad ng sanakasanayan nating lahat, na kapag dumadalo sa pagtitipon ng simbahan ay nakasasamba na raw sa Diyos. Taliwas sa tunay na kahulugan ng pagsamba ayon sa Biblia. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay gawaing kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay ang paggawa natin ng kabutihan sa kapwa, na siyang pagsunod natin sa Diyos. Ito ang pagpapakabuti ng tao, hindi ayon sa utos lang at tradisyong ipinagagawa sa kanya ng simbahan. Sa ganito ay walang batas at kondisyong dapat na hinihingi na tulad ng sa mga simbahan na may ipinagagawa muna. Sapat na ang dapat lang na paggawa ng kabutihan sa kapwa, na siyang pangunahing hinihingi ng Diyos noon pa man sa lahat. Ito ang karampatang pagsamba sa katotohanan. Romans 12 verse 1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. John 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. 1 Corinthians 13 verse 13. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Dahil ang paggawa ng mabuti sa kapwa ang siyang tunay na pagsamba sa Diyos, at hindi nga naisasagawa lang sa pamamagitan ng pagdalo sa sinasamahang simbahan. Narito ang mga halimbawang paraan na kung paano ito naisasagawa, at gayon rin sa kung paano ito tinatalikuran. Una, ang sa mga kahit hindi nakaalam ng simbahan, ngunit patuloy namang nagiging mabuti sa kapwa. Mayaman man o mahirap, sila ay hindi naging mapanlamang sa kapwa, kung kaya't naging matulungin pa rin. Nagkakasala man ay hindi ginagawa sa pagsadya, hindi tulad ng sa pagnanakaw na pinaplano muna at binabalak na gawin. Sa kabila naman ay ang walang katotohanang pagsamba sa Diyos. Silang madalas mang dumadalo sa mga pagtitipon o fellowship sa kanilang simbahan na tinawag nilang worship service o misa naman sa iba. Ngunit nagpapatuloy naman sa paggawa at pag-iisip ng panlalamang sa kapwa. Kahit pa nga binibigkas nila ang mga pagpupuri sa pangalan ng Diyos, kahit sila pa ay nananalangin para sa kagalingan ng may sakit. Lalo na rin ang kanilang labis na pag-aangat sa kanilang simbahan na parang dinidiyos na nila. Kung sa lahat ng ito ay wala namang pagsunod na totoo sa Diyos, nasaan roon ang tunay na pagsamba sa katotohanan? Nasaan ang pag-ibig sa kapatid? James 1 verse 27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Hindi ba't paggawa ito sa kabutihan? Mga kapatid, hindi natin layunin ng pigilan tayo sa ating pagsisimba, kundi ang ipaalam ang kahalagahan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa, na hindi mapapantayan ng kahit madalas na pagsisimba natin. Ito ang kalooban ng Diyos na sinasabi sa buong aklat ng Biblia, ang paggawa sa pag-ibig na siyang pag-ibig na rin nating totoo sa Diyos. Wala nang mas mahalaga pang utos na ibinigay ang Diyos sa utos ng dapat na pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, kaya't ang Kanya ring hinihingi sa atin ay ang paggawa sa kabutihan. Huwag tayong maniniwala sa mga simbahang nagsasabi na tayo raw ay mahina at walang kakayanang manalo laban sa kasalanan. Sa mga nagsasabing naghahari pa rin ang Satanas at demonyo ngayon. Kapatid, mahigit 2,000 taon na nang ito ay napagtagumpayan ng Panginoong Hesus. Wala nang kapangyarihan ng demonyo, sapagkat si Jesus na ang naghahari mula pa noon. Ito ang sinabi sa Matthew 12 verse 28. But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Hindi nga ba't nagpalayas na siya ng mga demonyo noon? Sinalita rin ni Jesus ito noon sa kanila.
And he said to them, Assuredly I say to you that there are some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power. Dahil sila ang kausap, hindi ba't sila rin ang tumanggap noon? Ang kautusan ng Diyos na paggawa ng lahat sa kabutihan ang siyang tunay na ikaliligtas ng tao. Hindi ang pananampalataya lang na basta tanggapin si Jesus ay ligtas na. Salungat ito sa buong layunin at konteksto ng mga utos sa buong kasulatan. Sapagkat inihanda tayo ng Diyos para sa pagsisikap na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ephesians 2 verse 10, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kung ang kautosang ito ay ipinatutupad sa kanila noon, sino tayo ngayon upang hindi sumunod at gumawa pa ng sariling paraan upang maligtas? Philippians chapter 2 verse 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Oo nga't ang Diyos ay mapagpatawad. Sapagkat siyang nangaral ng pagpapatawad, siya pa bang Diyos ang hindi mapagpatawad? Alalahanin natin na tulad sa mga napaiilalim pa noon sa mga batas ni Moses, sila na rin sa kanilang sarili ang tumanggap ng kaparusahang galing na rin sa kanilang kagagawan at hindi na galing sa Diyos. Tumalikod sila noon sa grace na ipinagkaloob sa kanila, kaya't umani rin sila ng kamatayang mula rin sa kanilang itinanim na pagsuway. Matthew 23 verse 37. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Mga kapatid, nananatiling nakalatag sa atin ang alok ng Diyos na kaligtasan matapos ang buhay natin sa katawan. Hindi ito hawak lang ng monopolyo ng mga simbahan, kahit pa dala-dala nila ang pangalan ng Panginoon. Ito ay kaloob noon pa man ng Diyos, ang bagong kapanganakan ng lahat sa pamamagitan ng isang kabutihang gawa ng isang bagong Adam, ang Panginoong Hesus. Tayo na ay kabilang sa kanyang kaharian at mananatiling kabilang kung hindi tatalikod at magsusumikap na sumunod sa kanyang utos ng pag-ibig. Huwag tayong matakot sa ating minsan ay nagagawang kasalanan kung hindi naman sa pagsadya at pagpaplano. Alalahanin natin na siya ay Diyos na nakaalam ng ating kalooban, kaya't walang maitatago sa Kanya. Sa ganito ay panatiliin nating malinis ang ating hangarin, ang ating kagustuhan para sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat dito tayo hahatulan, nang ayon na rin sa ating gawa at kagustuhang totoo ng ating puso. Tayo na rin sa ating sarili ang magdadala ng kung sa atin ay gawa rin ng ating sariling kapahamakan. Sinabi ito sa Galatians 6 verse 7 to 8. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Ito ang mahalaga. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pananatili sa Kanya. Amen.